Ang Pilipinas ay may healthcare system na dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon na may PhilHealth na imbis paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kalusugan ng tao. Yan po ang isa sa mga mensahe sa sulat po ng ating Vice Presidente. Ang tungkol po dyan sa PhilHealth mga kababayan. Alamin po natin mga kababayan kung ano po itong budget na inilipat at ito daw po ay legal. Alamin po natin ito. Kasi mga kababayan, imbis na maraming mga kababayan natin ang mabibigyan ng mga gastusing pang medikal, aba, saan po kaya nila dadalhin ang mga budget na ito? Nandito po at ipapakita ko sa inyo ang mga sumusunod na video para magkaroon po tayo ng idea kung ano po ba talaga ang tunay na nangyari dito. Lalong-lalo na sa mga manggagawa na buwisit sa buwanang kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin, yung contribution natin para sa kung saan man nila yan gustong gastusin. Paliwanag natin. Nitong nakaraan, naglabas ang Department of Finance ng Department Circular number 003-2024. Dito sa Department Circular na to, inaatasan ng Department of Finance yung mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs na i-remit o ibigay yung kanilang mga excess funds sa pambansang pamahalaan. Ngayon, para saan? No? Bakit i-remit ng mga GOCCs gaya ng PhilHealth yung sobrang pera sa pambansang pamahalaan? Ito daw kasi yung magiging fund source o pagmumulan ng pondo doon sa mga tinatawag na unprogrammed appropriations ng gobyerno. Ngayon, ano yung unprogrammed appropriations o yung unprogrammed funds na tinatawag? Parang standby yan na pera o budget na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero later on, pag naisipan na gastusin, pwedeng gastusin yan. Magkano ba yung hinihingi na dapat daw na standby fund? So, ang nire-request ng executive branch ng gobyerno natin ay 731 billion pesos na unprogrammed funds. Yung kanyang hinihingi sa Kongreso. Isang kembot na lang, 1 trilyon na yan. 1 trilyon na wala pang purpose na budget. Standby lang daw. Ngayon, yung PhilHealth bilang isa sa mga government-owned and controlled corporations ang panggagalingan ng pondo para mabuo itong unprogrammed funds. Wala naman sana dapat problema kasi may mga gano'n naman talaga na hindi natin ma-foresee o makikita agad na dapat pagkagastusan. Pero tangina naman PhilHealth, may sobra-sobra ka palang pondo, may sobra-sobra ka palang pera mula sa subsidyo sa gobyerno at sa kontribusyon namin na mga manggagawa. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung sobra-sobrang pondo na tinatago lang ng PhilHealth? Nasa 89.9 billion pesos lang naman yung excess o sobra-sobrang pondo dyan sa PhilHealth. Malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kapag may sobrang pera o pondo ang PhilHealth, dapat nitong gamitin yung pondong ito para i-expand o paramihin yung benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PhilHealth. Pwede rin itong mga hulugan ng pagpapababa ng premium o yung binabayaran natin buwan-buwan. Hayop na PhilHealth to. Sobra-sobra pala yung pera. Tinaasan pa yung monthly premium. Mula 4%, ngayong taong to, 5% na ang monthly premium. Tapos ngayon, balak pa nila na pakialaman at gastusin yung kontribusyon, lalong higit ng mga manggagawa para gastusin sa kung saan man na hindi natin malaman na pagkakagastusan nila. Kaya kayo na mga hayop kayo na nandyan sa PhilHealth, kayo mga gunggong na mga opisyal na nandyan, huwag nyong galawin yung kontribusyon ng mga miyembro nyo, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Sa halip na ilagak nyo sa kung saan man, hindi namin maunawaan kung saan nyo gagastusin, pababain nyo yung premium, yung monthly contributions, at i-expand nyo yung mga serbisyo na covered ng PhilHealth. Hands off our PhilHealth contributions. Share
Grabe, mga kababayan, ano? Pagkatapos nga po na tumaas pa yung contribution natin, yung pagbawas, naging 5% po yun. Yung mga sobra-sobrang pondo, ang tanong dito ngayon, saan kaya naman nila gagamitin? Ito pa po ang isa, mga kababayan. Ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? At alam niyo na magkano ang gagastusin niyo sa mga nagkakasakit? May gana kayong magsoli ng pera, samantalang noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Instead, nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase. Dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera. Sana palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap na kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Sabi kasi ni Mr. Ledesma, very aggressive daw sila pag-increase ng case packages. Did I hear it right? Yes, sir. Yes, Your Honor. Bakit wala kayong preventive care package? Meron lang kayo certain lab test. Dapat meron kayo yung preventive care. Ibig sabihin, executive check-up, dapat libre yan. Mas mura kasi kung nakatuon ng pansin ninyo yung preventive care. Nang sa gayon, bago magkasakit, nagagamot agad yung simptomas. Niresetahan agad ng mga doktor ng mga medisina. Hindi natin hintayin na nagkasakit So, ayun, sa malinaw po, biglang mga tingin kababayan, at no? biglang rinig. Malinaw po mga kababayan, ha? Ang laki po ng sobra. Ang tanong po dito, sa dami po na nagkakasakit ng mga kababayan nating Pilipino, nagkaroon pa kayo ng sobra? At siguro, kung ako po ang inyong tatanungin, hindi po tama mga kababayan ko. Nagagalawin itong pondo ng PhilHealth na ito. Pangkalusugan po ito, mga kababayan. Hindi po ito po pwedeng gamitin sa iba. Subalit, bakit nakalusot? Yan po ngayon ang tanong ng ating mga kababayan. At aalamin po natin kung meron po bang sabwatan na nangyari dito po sa pondo na ito ng PhilHealth. Ging mabusisi sila. Marami silang tanong. Humihingi ng paliwanag. Ang iba sa kanila, galit. Bakit nga ba naman kinukuha ang 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pondo ng PhilHealth para ilaan sa ilang pagkakagastusan ng gobyerno? Ang tinutukoy ko ay ang ilang miyembro ng Senado sa kanilang ginawang pag-iimbestiga tungkol sa isyong ito na ngayon nga ay umabot na sa kataas-taasang hukuman. Narito ang ilang bahagi sa nangyaring pagdinig noong Hulyo 30. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot, but morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Yung libreng gamot, bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta, walang pambili ng gamot? Hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? In truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakakaabil ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo ditong bulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan.
In our hearing today, umaasa ako na ikukonsidera ng ating pamahalaan ang rekomendasyong ibalik ang binawing pondo sa PhilHealth for PhilHealth leadership and management to increase benefit values of its programs and to accelerate benefits payment. At higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Yan po ang mga tinig ni Senador Bongo de la Rosa at Risa Ontiveros. Sabi niya, at higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Salamat po sa inyong pag-uusisa. Salamat po, Your Honors, sa inyo pong mga madamdaming katanungan at tunog na nagmamalasakit. Pero pwede ba kaming magtanong? Paano po ba nakalusot ang probisyon sa Republic Act No. 11975 o ang batas sa kasalukuyang pong pambansang budget na siyang ikinakatwiran ni Finance Secretary Ralph Recto at maging ng pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation kung bakit nga nila kinukobra ang 89.9 billion pesos na pera ho naman ng PhilHealth? Nasa Volume 1B, Pahina 737, sa ilalim ng ating unprogrammed appropriations provision ng budget. Nakasaad ang provision na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Finance na maglatag ng panuntunan na magpapahintulot na kunin ang alinmang labis umanong pera ng alinmang government-owned or controlled corporation o GOCC para ponduhan ang mga proyekto ng gobyerno. Ang partikular na probisyon na ito sa ilalim po ng General Appropriations Act ang pinag-uugatan ng problemang ito. At ito nga ang sinasabi ni Secretary Ralph Recto na sila'y sumusunod lamang daw sa batas. Batas! Sino po ba ang nag-aproba sa batas na ito? Mawalang galang lang po ha. Sa Kamara na binubuo po ng higit sa 300 mga miyembro, nasa record nila na 2 mambabatas lang ang formal na nagpahayag sa plenaryo o nagbigay nga po ng sa English ay manifestation na sila'y tutol sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ito'y pawang sina Representative Arlene Brosas at Franz Castro lamang. Sa Senado, tanging si Senador Aquilino Pimentel III lamang ang kumontra at bumoto ng no sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ratifikasyon ng budget. Pinal na pag-aaproba. Officially approved by both houses of Congress, voting separately. Matapos kasing pumasa sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang pambansang budget, bumuo ang 2 kapulungan ng Bicameral Conference Committee kung saan dumaan sa pinal na deliberasyon ang national budget. Ang bersyon ng budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ay idadaan sa magkahiwalay pong proseso ng ratifikasyon ng bawat kapulungan ng ating Kongreso. And again, with all due respect, sa Kamara de Representante, lagi po namang ganon ang kalakaran. Halos tatatlo lang ang oposisyon. Winika nga po ni Representative Franz Castro na bakit hindi man lang sila binigyan ng sapat na panahon para pag-aralan pong mabuti ang inihain na Bicameral Conference Committee report ng pambansang budget bago ito pinagbotohan. Tinapos sa umaga at agad pinagbotohan sa gabi.
Sa panig po ng mataas na kapulungan o ang tinatawag nating Senado, hindi po ba't ang posturing o ang gustong ipakita, ipamalas sa atin ng Senado ay ang kanilang umano'y independence? Ipinapangalandakan yan mismo ni dating Senate President Miguel Zubiri at maging ng kasalukuyang liderato ng Senado. Kung ganoon kabilis ipinasa ng lower house, halos naging ganoon din kabilis sa Senado. Sino ba ang bumusisi kung meron bang mga probisyon na naisingit sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa deliberasyon ng pambansang budget? Ginawa ito ni Senador Pimentel. At doon nga sa kanyang ginawang pagtatanong sa plenaryo, bago pagbotohan ang ratifikasyon ng pambansang budget, kinumpirma mismo ni Senador Sani Angara ang paglobo ng unprogrammed appropriations. Si Angara ang namuno sa delegasyon ng Senado sa BICAM at siya rin ang dapat na may alam sa mga nangyaring singitan o insertion sa pambansang budget. Sa section na ito ng unprogrammed appropriations, nakasingit ang probisyon sa pagpayag sa pagkalikot sa pera ng PhilHealth. Kaya nga po, mawalang galang lang po ha, ang mga senador na nagagalit, mga mausisa at madamdamin sa naging pagtatanong sa investigasyon ng Senate Committee on Health and Demography ay siya ring mga senador na nagratipika sa batas na siyang nagbibigay ngayon ng suliranin sa mga miyembro ng PhilHealth. Hindi ba nila ito nabasa? Hindi ba nila ito napag-aralan? Hindi ba nila ito alam? Labis ba ang pagkukubli nito sa BICAM at walang nakapansin? O baka naman talagang hindi nyo lang po binasa at inalam ang mga ginawang amendments at pagbabago sa BICAM report? Bumoto pabor sa ratifikasyon ng isang napakahalagang batas nang hindi ito pinag-aralan at ni hindi malamang nakinig sa mga pagtatanong ng minority leader. Pasintabi lang po ha, ilan sa mga nandoon mismo sa investigasyon ay pawang mga miyembro mismo ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee. Si Senador Bongo, Senator J.B. Ejercito, Senator Bato de la Rosa, at maging si Senator Risa Ontiveros. Nagtatanong lang po kami ha, anyari, wala ba kayong Viber group? Walang heads up? Samantala, tila kinakailangan pong banlawan itong si DPWH Secretary Manuel Bunuan matapos siyang masabon ng husto sa ginawang hearing din ng Senado tungkol naman sa nangyaring pagbabaha na naman sa Metro Manila at katabing mga lalawigan. Galit din ang ilang senador. Ang laki-laki ng perang ibinibigay sa DPWH para sa flood management program, pero bakit sa halip na mabawasan ay lalong tumitindi ang baha? May mga senador pa nagsasabi na halos higit daw 1 billion pesos sa bawat araw ang budget ng DPWH para lamang sa flood management. Noong nakaraang taon, ang pera para nga sa pag-aayos sa baha sa buong Pilipinas ay 183 billion pesos. Ngayong taon, 244.6 billion.
bilyong piso ang inilaan sa pambansang budget para sa flood management program. Hindi pa kasama dyan ang 106.1 billion pesos para sa kung ano-anong flood control at flood mitigation projects na nakalagay sa national budget. At sa gitna nga po ng pagkalaki-laking budget, napakalaking halaga ng pera ng bayan na dinaig pa ang pambansang budget ng kagawaran ng kalusugan, iginiit ni Ate Senador Amy Marcos na wala umanong National Flood Master Plan. Ay nakakagalit talaga. Subalit muli, mawalang galang po ha, ang aming katanungan. Sino po ba ang nag-aproba sa pambansang budget? Sino po ba ang pumayag na maglaan ng 244.6 billion pesos para sa flood management program at 106.1 billion pesos para sa flood control at flood mitigation projects? Di po ba kayo rin? Hindi po ba't nagkaroon kayo ng mga budget hearing kung saan dapat ay nahimay ninyo ng lubos ang bawat departamento at ang mga programa ng mga departamentong ito na paglalaanan nyo ng pera ng bayan? Hindi po ba't isa ang budget ng DPWH sa matagal niyong sinuri sa budget hearing? Nangangahulugan ba na sa pag-usisa ninyo sa budget hearing, walang naging pagtatanong kung sa pagkalaki-laking halaga na budget sa ilalim nga po ng DPWH para sa flood management program ay may kaukulan bang National Flood Master Plan? Sa pagbibigay ng napakalaking halagang pera, walang nagtanong, meron bang plano ito? Nabanggit din po sa hearing tungkol sa baha na ang karamihan sa flood control projects ng DPWH ay patsi-patsi. Nagtatanong nga si Ate Senador Amy Marcos kung meron bang guidelines sa pagpili ng mga popondohang proyekto para sa baha? Ito ang bahagi ng kanyang pagtatanong sa hearing. Saan inilalaan ang bilyon-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? Are there guidelines or parameters each time that you submit these billions and billions of requests? To what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? Yan po ang tanong ni Ate Amy. Si Senador Amy po ay naging aktibo sa mga budget hearing noong nakaraang taon. Isa rin siya sa mga malugod na nag-aproba sa pambansang budget. Ang sagot sa kanyang tanong kung ano ba ang parameters, ano ba ang guidelines sa paglalaanan ng pondo para sa flood control projects ay dapat nasagot noong pang binubuo nila ang General Appropriations Act. Meaning dapat sa budget hearing nasagot yung tanong ni Senator Amy. Di po ba? Sapagkat ngayon, kung hihimayin mo ang mga pondong inilaan sa bawat distrito sa buong Pilipinas para nga sa flood management program ngayong taon, abay, magigimbal ka sa laki ng mga halaga. Magandang gawing halimbawa po ang distrito nila Ate Amy. Sa Region 1, Ilocos Norte 1st District Engineering Office, 1.8 billion pesos. Ilocos Sur 1st District, 134.5 million pesos. Ilocos Sur 2nd District, 135 million pesos.
Pangasinan, 1st District, 200 million pesos. Pangasinan, 3rd District, 553 million pesos. Pangasinan, 4th District, 100 million pesos. Hindi na po natin iisa-isahin pa ang lahat ng distrito sa buong Pilipinas. Kayo na mismo ang bumuklat. Volume 1B, simula page 89 ng General Appropriations Act. Nandoon po ang pagpaparte-parte ng mga distrito ng pondo para nga sa sinasabing flood management program sa ilalim ng construction/maintenance of flood mitigation structures and drainage systems kuno. But wait, there's more. Iba pa ang pondo sa bawat distrito para sa construction/rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers. Kaya naman po, kung magpapakatotoo lang po tayong lahat, nasa mga kagalang-galang nating mambabatas ang sagot sa kanilang mga katanungan. Kung bakit sa napakalaking pera ng bayan na ginagasta at inilalaan para ayusin ang problema ng bayan sa mga baha na sa halip na maayos ay lalong tumitindi. Ika nga po, tanong mo, sagutin mo. Bakit ba pinakikialaman ng Finance Department ang pera ng PhilHealth? Sino ba ang nagbigay ng pahintulot? Tanong nyo, sagutin nyo. Nasa mga kagalang-galang natin mambabatas ang sagot. Sino ba ang nagbigay ng pahintulot? With all due respect. Samantala, sa pinakahuli pong State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr., ito po ang dulo ng kanyang pananalita. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Ang lakas po ng palakpak po at napakasarap pakinggan. Sa wika umano ni John Stuart Mill, isang dating mambabatas ng United Kingdom at isa ring English philosopher, sa wikang Filipino, huwag mong isipin na hindi ka makakasakit kung hindi ka makikialam at manahimik na lamang. Nagtatagumpay ang mga masasama dahil walang ginagawa ang mga mabubuti. Hindi ka mabuting tao kung hindi ka nagpapahayag ng pagtutol at hinahayaan mo lang na mangyari ang masama. Sa wika po naman namin, kapag kayo ang nagbibigay ng dahilan at pagkakataon sa mga pusakal para lalong gumawa ng masama, ang tawag sa iyo ay kasabwat. So yan po mga kababayan, narinig po natin, napakaganda po ng episode na ito.
mga kasabwat. Grabe po mga kababayan, ano? Grabe yung flood control, yung PhilHealth na yan, yung mga unprogrammed funds, tapos yung Maharlika Investment Fund, ano? Napakarami po nilang mga pondo, mga kababayan. Ang tanong po dito, bakit kailangan pa kasing kuhain itong sobra na ito? Saan pa ito gagamitin? Pagpapagawa ba ng mga tulay, ng mga kalisada? Pagpapagawa ba ng mga infrastructure project nyo? So, ibig sabihin lamang na talagang walang pumapasok ng mga investor sa ating bansa. Pilipino, tayo po ay ginigisa sa sarili nating mantika. Kaya po mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Dahil malapit na po itong 2025 midterm election. O, maaari ba na gamitin nila ito sa 2025 midterm election? Tayo po'y nagtatanong lamang mga kababayan. Sana po ay makapamili po tayo ng mga politiko na binabasa. Iniisa-isa ang laman po ng mga papeles na kanilang pinapipirma. Sa kanila po ay pinapipirmahan para lang sa ganun na hindi na po maulit muli ang mga ganito pang pangyayari. Naalala ko po nung nakaraan, nalusutan na po tayo ng, kung di pa ako nagkakamali, unprogrammed funds, malaki-laki din yon, nasa 500 million din yon. Tapos ngayon, ito na naman po, malaki. 90 billion mga kababayan. Iiwanan ko po ito sa inyo. Ang katanungan na magkakasabwat ba sila? Sabi nga ni Kuya Ted. Magandang araw po muli sa inyo, mga kababayan. At maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Mabuhay po kayo at mahalin po natin ang Pilipinas.